Alright, kamusta mahal kong Pilipinas? Kung mabagal ang inyong internet, dito ka na sa Fiber ni Juan dahil 50 Mbps mo, 999 lang. Napakatibay po niyan mga kapatid at ang bilis-bilis pa. Kung ako sa inyo, mag-avail na kayo dyan. Nandiyan po ang contact number. Syempre may panonoorin na naman po tayo galing sa ating Pinas News Insider. Ito po ang thumbnail mga kapatid. At ang title nito ay hala, nag-leak na? Yan, question mark. Vice ganda. Tamba BBM Lisa nagimbal sa malaking pasabog ni BP Sara sa media. Heto na? Yan, question mark ulit yan mga kapatid. Panoorin na po natin ito ng sabay-sabay. Nasa na ba ang ating pinakamatinding intro? Palike naman mga kapatid habang tayo'y nagsisimula. Okay, anong meron sa balitang ito? Simulan na natin. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. TV host comedian na si Vice Ganda tila pinatatamaan at gustong pamukain di umano na kurakot ang Vice President Sara Duterte. Ito yung sinabi niya dati mga kapatid. Tuloy tayo Kaya no? comedian host Vice Ganda, binanata ng taong bayan at gustong palayasin sa bansang Pilipinas. Pero bago natin simula ng balitang politikang parang nagparinig ba si Vice Ganda dito? Okay, linawin ho natin ha. Kasi may napanood ako dito sa Gandang Gabi Vice ba yun? Di ba may interview siya kay FPRRD nating mahal, kay Tatay Digong natin, tapos yung anak gaganituin niya. Ano kaya to mga kapatid? Ang pagkakaalam ko parang nagpaparinig siya patungkol po dun sa confidential budget, tama ba? O sige, panoorin muna natin ito galing sa Pinas News Insider. Nasa description yan ha. Sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Tila nagsanib pwersa na di umano ang mga totoong kalaban ni Vice President Sara Duterte dahil tila may patama ang sikat na comedian host na si Vice Ganda. Alam natin si Vice, di ba siya? Dilawan Tama ba? Yung mga dilawan pala, alam ko ayaw nila kay PBBM, di ba nung eleksyon talagang banat sila ng banat. Pero ngayon, bakit ganon? Parang hindi ko na sila napagkikitaan. Nasaan na kaya sila, no? Dahil sa umano'y pabalik-balik nitong pasaring kay Vice President Sara Duterte at sa mismong programa pa nito di umano ginagawa kung saan live online. Dinadaan di umano sa katuwaan pero tila may pinatatamaan. Sa isang programa nito, may tinanong ito sa contestant at ang tanong, ikaw ba yung tipong manager? Kunyari sasabihin mo, ano lang, 8,000 lang pera. Pero talagang 10,000 yung binigay sa inyo para mas malaki yung sayo. Dagdag pa nito. Tapos pabiro nitong tinanong ang contestant, confidential din yung confidential din yung talent pin niya. Oo, tapos maubos mo rin ng 11 days. Minsan rin itong Ito na yung sinasabing 11 days, iba kasi ang dating sa iba talaga pag binabalita nila ng medyo pasama Base kay narinig ko lang din to, pinaliwanag po ng ating Banat Bay. Sabi niya kasi magde-December na ata daw na ibigay yung budget. So parang 11 days na lang. Paano mo magagastusin? Lahat nun sa loob lamang ng 11 days. Ngayon, sinubukan ni BP Sara talagang ubusin yun, pero may nakikita naman. Kita nyo naman may mga satellite po, iba't ibang branch, di ba? Ayaw ko parang 11 or something, di ko na po matandaan. Pero nakikita natin, meron po talaga tumutulong. Ang problema kasi hindi ito binabalita Ang alam lang paano naubos po yung 11 days lamang. Pero hindi nila na-search. Nagpaliwanag na rin si BP Sara dyan at pinasa niya na. Pero ewan ko tong mga to, bakit nagngangangak-ngak. Alam ko matagal nang sinabi ni Vice to Tapos eto pa. Di ba matagal ng issue to? No? Tama? O ngayon, ba't hindi lumabas ulit itong mga nagtatanong sa confidential fund? Tanungin naman nila yung mga confidential fund ng iba pang may confidential fund. Di ba? Tanungin naman nila. Nasa na po ba yung confidential fund ng mga may confidential fund din na mas malalaki pa ang confidential fund? Bakit laging si BP Sara lang? So, hindi ba nakakahalata na kami niyan?
na parang kay BP Sara lang kayo nakatutok. Eh, ang dami namang may confidential fund, di ba? Sabi nga nila, mag-file kayo kung gusto nyong magreklamo. Sino magpa-file? Hindi nga kayang gawin, di ba? Dahil nga sila yung nandoon. Sila yung parang pinaka nakaharang doon. Sila din yung mga nag-uusisi kung nagastos ba ng maayos yung confidential fund. Sabi naman daw ng COA, di umano, okay naman daw ang Vice President. Pero bakit hindi nila ibinabalita na okay naman pala yung budget ng confidential fund, di ba? Dapat ibalita din nila. Sa akin lang, di ba? Dapat ibalita din nila. Okay, tuloy tayo. Diyos ko, nagpalakpakan. Yung boses mo, parang korupsyon sa Pilipinas. Hindi namin gusto. Nasanay na lang kami. Tila nang iintriga di umano ang comedian host na si Vice Ganda. Alam mo, si Vice magaling talaga yan. Magaling talaga sa comedian. Pero sana, Madam Vice o Sir Vice o ano man ang pwedeng itawag sa'yo. Pag sa mga ganito, kapag bago ka bumitaw, dapat medyo tignan mo muna kung karapat dapat mong ibitaw. Kasi si BP Sara mahal ng taong bayan yan eh. Ipinaglaban yan eh. Tapos ikaw magsasalita ka ng ganyan na hindi mo alam. Sa bagay, hindi naman natin, wala naman siyang binanggit ng pangalan. Pero sabihin na natin, i-consider natin na wala siyang pinapatamaan. Pero matatalino na kasi yung mga tao eh. Kagaya dyan, nalalaman nila na para kay BP Sara yun. Kasi nga, yung confidential fund na word, yung issue, yung word pa lang sentence pala na. Confidential fund na yun. Talagang nauso lang yung salita na yon kasi nga po kay BP Sara. Nasabihan na, naipasa na, naipaliwanag na, pero nagngangangak pa rin yung iba doon sa confidential fund. Okay, tuloy tayo. Hindi man ito diretsahang sinabi, ngunit tila pinatatamaan ito si Vice President Sara Duterte. Lalo na't kilala itong supporters ng Pinklawan noon sa panahon ng kampanyahan. Dapat si PBBM din, may confidential fund din yun. Tanungin mo rin, madam. At ito di umano ang paulit-ulit nilang pagbanat ng pangbabatikos kay Vice President Sara Duterte na inubos lang di umano ang confidential fund ng 11 days. Pero ang hindi nila alam, ang sandamakmak na mga proyekto ng Vice President Sara Duterte. Mga satellite offices sa buong bansa. Hindi kasi binabalita yan eh. Para makapagbigay ng serbisyo sa buong Pilipinas at mapigilan ang insurgency na nagpapahirap sa taong bayan. Yes. Matapos lumabas ang balitang ito ay hindi naman Teka, madam. Diba isipin nyo, kung isa lang ang satellite office manggagaling pa sa Luzon, yung tulong mahihirapan dumating sa Mindanao. 'Di ba? Kung maraming branch, Luzon, Visayas, Mindanao, mas madali na lang po. 'Di ba? Sana ganun eh. May idea ba yung iba na ganito gawin? Sana kung may magandang nagawa ang ating BP Sara, gawin din sana ng iba. Basta maganda ang hangarin, gawin nila. Kasi para sa akin, kapag ayaw mo si BP Sara, ibig sabihin nun ayaw mo ng pagbabago sa Pilipinas. Hindi mo nakikita ang mga sakripisyo ng Duterte para po sa Pilipinas. Davao City pa lang ebidensya na napakaganda. Gusto sanang maipagpatuloy ito ng mga Duterte. Kaso nga lang, nagkamali siya ng kaalyado. Akala niya kasi totoo. Diba? Tuloy tayo. Higil ang taong bayan sa mundo ng social media ang labis na nadismaya at nagsabi na mas mabuting lumayas na lamang ang comedian host sa Pilipinas dahil puro likramo lang di umano ito. Wala namang sapat na batayan ang kanilang pinatatamaan. At ayon pa sa kanila, kung magsalita kayo para kayong perpekto, hindi naman sapat na batayan ang madali ang pagkaubos ng confidential fund. Ang alamin nyo kung saan ginamit ang pera. Tent na natin dati yun Okay, tuloy ho tayo. At halaga ng insurgency at ang sandamakmak na satellite offices na ginawa ng BP Sara para proteksyon na ng bansa laban sa mga taong mapang-abuso sa kapwa. Mas mabuting lumayas ka na lang sa Pilipinas, Vice Ganda. Wala namang naidudulot na mabuti ang iyong ginagawa. Kung may reklamo ka, siguraduhin mong nasa tama ang iyong paratang. Dahil mas maraming tao ang naniniwala sa Vice President Sara Duterte. Yes. Hindi dahil sa salita,
dahil sa gawa na nabibigay nito sa taong bayan. Ang nangyayari, no, halimbawa kapag may nakita silang budget ng BP Sara, tunog agad sa kanila, lulustayin. Kahit may nakikita naman silang mga nagagawa ng mga Duterte, di ba? Ganyan sila. Sabihin, lulustay. Hindi sila mag-search kung saan napupunta yung budget po ng ating BP Sara. Ayan na nga, okay na nga, sinabi na nga ng COA. Walang masamang tinapay sa Vice President. Di ba? Pero, pinipilit pa rin nila. Ngayon, bago na naman. Impeachment naman, ha? Ewan ko, parang maghahain pa ata ng isang impeachment, so magiging 4 na o 3. No? Ay, nako. Ang ating BP Sara siguro hindi kaya ng isang impeachment, kaya kailangan 2. 3. Hindi pa kasi kaya ng 2. So, pwede 4? Baka umabot pa ng 5 yan, ha? Okay, tuloy ho tayo. Dapat mag-file kayo ng kaso. Huwag yung puro kayo pasaring. Correct. Hindi kayo nakakatuwa. Alam naman namin kung sino yung pinatatamaan mo. Magpatawa ka na lang. Huwag ka nang sumali sa politika. Correct yan. Magpatawa ka na lang. Love ka naman ng mga kabataan ngayon eh. Ikaw nga ang parang pinaka-comedy ngayon eh. Dahil modern comedy ka. O kaya gustong-gusto ka, mahal ka ng mga kabataan. Huwag mo nang pakikialaman yung politika, madam. Idol din naman kita eh. Pero pagdating sa politika, siguro matalino ka naman, magmasid-masid ka na lang muna. Kaya nang ikabagsak mo, alalahanin mo, 32 milyon ang bumoto kay Inday Sara. Oo. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, pati po si Vice Ganda, bumibira na rin po, no. Tahimik pa rin po si Erich Sylvester Tulfo. Dito po sa mga bintang po sa kanya na nameke ng papeles. Aba. Tahimik pa rin siya. Siguro, nag-iisip sila ng mas magandang paliwanag para maintindihan ng mga kababayan natin kung piniki nga ba ang kanyang pangalan. No? Mahirap kasi yan, mga kapatid. Siguro, isang damukal na utak ang gagamitin nila dyan bago sila lumabas at magpaliwanag, kung magpapaliwanag. Or pwedeng wag na lang din magpaliwanag para hindi mas masama. Kasi malakas na siya sa tao eh. Di ba? Si Erwin, kahit hindi na magsalita yan, mangampanya lang yan, deadma lang yan sa mga paninira sa kanya. Sa tingin ko, pasok pa rin yan eh. Kasi ganyan ang Pinoy. Kapag ka sikat, kapag ka matunog ang pangalan nyo ng iboboto nila, uulitin ko, may commending-kending nga lang, nanalo na eh. Tuloy tayo ha. Mukhang meron po siyang mukhang meron po siyang tinatawag nating idol pagdating po diyan, no, sa pagtahimik. Oh. Okay. Pag-uusapan din po natin ito po yung tungkol po dito sa mga katwiran. Kasi napapahiya po tong BBM Fans Club na hindi po invited, no, si BBM. Ang dami pong kwento. Isa-isahin po. Yun nga, iniisip ko eh. Hindi invited si PBBM, pero si BP Sara naman ang binibira nila. Ito pala ang dahilan kung bakit hindi invitado tas kino-connect nila kay BP Sara. No? Ngayon si BP Sara hindi naman daw invited. Ano ngayon, Vice President lang naman to. Dapat nga presidente invited. Kung hindi, wala tayong magagawa. Malay mo, baka busy. No? Natin yan, nakesyo daw si Duterte. Alam nyo, huwag kayong gumawa ng kwento sa mga BBM Fans Club. Wala na, gagawa't gagawa sila. Yung lechon nga nilatakan nila eh. No, sawa na raw sa pagpapanggap. Kasi yung lechon, nakita. Naglechon lang. May nakita lang silang lechon, akala nila kurakot na. Wala talaga, wala. May pinirmahan lang nga, akala nila achievement na eh. Wala tayong magagawa, nire-respeto naman natin sila. Siguro ganun talaga yon, no? Balaktot pa yung aking ang tawag dito, salamin. Okay, tuloy po tayo. Sir Badong, shoutout po. Marunong pong mag-google yung mga tao, no? Oo, hindi lang po mga vlogger ni Duterte yung marunong po na mag-research. Lahat na po ng tao ngayon na nakakanood ng YouTube, nakakanood ng Facebook, marunong magbukas ng computer, marunong pong mag-google yan. Yes.
Kaya mahirap pong mambola ngayon, mahirap pong mambudol. Lalo na po Kaya pala ngayon mga vlogger naman ang pag-iinitan. kung facts ang pag-uusapan. Tandaan nyo niloloko po tayo ng mga to. Harap-harapan Teka, baligtad talaga yung salamin ko. Ano? Okay, tuloy tayo. harap-harapan nyo pong Tabingi pala. ginagago yung mga Pilipino. Panay mga Yan. tuloy-tuloy, no? Buhat po nung nagsimula itong si BBM na manungkulan, panay po pambubudol na. Pati ba naman yung imbitasyon? No? Pag-usapan na po natin, no? Para po manahimik na tong isang nagngangalang Barakuda. Barakuda. Isda yun ah. Ang pangalan niya Barakuda. na nag-aabang ng matitira sa TikTok. Okay. Pag-usapan na po natin ito pong mga issues of the day. Unahin na po natin si Vice Ganda. Yan ha. Ayan na. Unahin na kita ha. Ito po, hindi po political animal si Vice Ganda. No? Pero kahit naman po paano, may talino po si Vice Ganda. Kung ikukumpara nyo lang kay naman. Willie Revillame, di hamak pong mas matalino si Vice Ganda. Sa tingin ko lang. Hindi, kung tutuusin talaga matalino si Vice Ganda, no? Dapat alam niya. Kapag ka matalino ka, sure ko, pipiliin mo BP Sara. Bakit kanyo? Matalino ka eh. Ngayon, kapag bayad ka o hindi kaya wala kang utak, alam mo na kung sinong pipiliin mo. Di ba? O, tuloy tayo. Ayun ay sa tingin ko lang. Sa tingin ko lang din yan. Thank you very much muna kay E. Bautista na nagbigay sa atin ng 490 Hong Kong Wow, dollars. sana all. Okay. At dahil po may Ba't sa akin, walang nagbibigay ng mga ganun? No? Ay, mga kapatid, maglalambing lang din ako. Baka naman pwedeng ako din yung super thanks. Meron din ako dyan yung parang magko-comment ka. Dyan sa baba, hanapin nyo, parang thanks comment ata yun. Hindi na ako mahihiya, no? Wala naman ako. Matagal na akong mahihiyain. Yan, baka may mga gustong pumindot dyan, pangkape lang. Salamat po. kaunting talino to si Vice Ganda. Hindi niya na po natiis. Oh. Kasi kitang-kita naman po no. Vice Ganda na to komedyante, aktor. Oh. No, may nasabi pa rin po dito po sa may nasabi na rin po tungkol po dito sa polisiya ni Pangulong Marcos. Oh. Partikular itong pamimigay ng mga ayuda, no. Sabi po ni Vice Ganda, hindi po sapat na binibigyan natin sila ng tupad at akap. Kailangan yung magpagawa ng mga pasilidad sa ospital. Kasi alam nyo, hindi lang po sa mga mahihilig sa politika na expose tong ating gobyerno, itong ating administrasyon, no? Lahat naman po siguro maiintindihan na yung pondo ng PhilHealth dapat po yung ginagamit para sa mga miyembro at para sa mga benepisyaryo ng mga miyembro. Tsaka wag babawasan. Kung sobra pa o meron pa, para sa akin wag na lang bawasan. Hayaan nyo lang madagdagan yung pondo ng PhilHealth. Kasi kailangan ng taong bayan yan eh. Tuloy tayo. Pero lahat po ay nagulantang na pati po yung pera na ng PhilHealth. Ito po actually halo-halo lang. Hindi lang po mapuntuhan ni Vice Ganda na yung pinupunto niya ay wag naman po nating dalhin lahat sa pamimigay ng ayuda. Salamat naman kung ganun, Madam Vice. No, kahit siguro siya hindi niya na rin mapigilan, no. Totoo naman mga kapatid, okay lang ang pagbibigay ng ayuda. The best 'yon kapag kinakailangan. Pero kapag may sapat naman, wala namang kalidad, wala namang kalamidad, di ba? Wala namang bagyo, lindol, etc. na makakasama po o nakaapekto sa mga Pilipino natin, sa mga pamilya, wala namang mga ganon. Tas magbibigay ka ng akap, okay yun. Pero minsanan lang, wag nyo ng buwan-buwan o ewan ko kung anong ginagawa nila eh. Base lang ho sa aking opinion, mas maganda po yung iba pang mga budget idagdag ng gamit sa mga hospital, sa mga paaralan o yung mga daanan o yung magpapaunlad pa sa ating Pilipinas, mapababa po yung presyo at kung ano-ano pang po pwede pa sana. Ganun ho eh. Napakadali lang naman ho intindihin yun eh. Kasi kung iaakap nyo ng iaakap, yung kalsada ba magagawa? Kapag nag-akap kayo, nagbigay kayo, kung dyan kayo nakafocus, yung ating bang Pilipinas uunlad.
Kasi pag naubos yung binigay nyo dahil dun sa akap, mahirap pa rin yung tao. Di ba? Mahirap pa rin sila eh. Yun lang ho ang aming opinyon. Wala na ho kaming magagawa. Hindi na namin makakalaban yung gobyerno kasi malakas ang gobyerno. Ang tanging lakas na pwede lamang po, sana mapakinggan nyo ho kami. Tapusin na natin yung mga dating mga away-awayan ng mga ibang mga vlogger, mga sir. Para naman din sa atin yung sinasabi natin. Ano? Kasi meron, kahit paliwanagan mo, hindi talaga nila naiintindihan o hindi naman kaya tikom ang bibig nila, sarado ang utak nila. Pero dun sa mga bukas ang kaisipan, hindi po pwedeng puro akap na lang. Sabi nga natin, okay yan, pero hindi yan makakatulong para umunlad ang Pilipinas. Para mapababa ang mga presyo. Ganito. Ang bigas at kung ano-ano pang mga mamahaling pangunahing bilihin po sa ating mga palengke, tumataas ng tumataas. Bigyan ng ayuda yan. Ganun na lang ba lagi? Hindi po, mga ma'am, mga sir. Kailangan din po natin ng pagbabago. Sa ibang mga lugar din naman, sa ibang bansa, tumataas din eh. Huwag mo nang tignan yun. Gawan mo na lang yung paraan dito sa atin, sa Pilipinas. Yung mga flood control, yung sa iba bumabaha din eh. Hindi nga yun. Pumokus ka na lang dito sa Pilipinas kung paano pa mapapaunlad at kung paano ka makikilala ng mga, kita mo yung mga dilawan sirang-sira na, di ba? Halos sira na sila dahil nga po sa hindi magandang pamamalakad nila sa Pilipinas. Uwaho sa pagbabago ng ating bansa. Kaya nga po binoto po ang ating Duterte. No, ngayon, PBBM, dahil nga dati ang mura-mura ng mga bilihin, akala nila dito sa pagkakataong ito, mas gaganda, nabudol-budol eh. Ngayon, ang gusto tuloy ng mga kababayan natin, Duterte ulit ang maupo. Kayo, sinong gusto nyong maupo? Hindi naman ho sa naninira kami, hindi naman po sa nangaaway kami. Gusto namin tuloy-tuloy na pagbabago sa mas magandang paraan. Asan na yung ano ko? Asan na yung out ko? Maangas sana sa bibiglang outro. Yan lamang mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood. At syempre, huwag niyong kakalimutan kahit mag-like lamang po sa ating video. Masayang-masaya na po ako. Maraming salamat po. Oh my God, we'll be back again. Come on, now let's get down to business. Yeah.